Magandang umaga po mga kapatid. Kung tayo po ay dumako na po sa ating pag-aaral. Meron tayong bisita ngayon doon sa likod. So ang ating po pag-aaralan ay patungkol po sa pinagpapatuloy lang natin yung premillennialism. Ano po? Na ito po yung turo na yun daw pong pagdating ng Panginoon, ang kanyang layunin ay maitatag niya, kanyang kaharian kanya. Pero hindi ito natuloy dahil siya'y tinakwil ng mga Hudyo para hindi siya maging hari sa kanila. So, kapalit o in lieu ng kaharian, ang ginawa ng Panginoon ay yung iglesia kanya. So, doon po sa mga premillennialists, ang kasalukuyan nating panahon ay tinatawag lang Church Age. Ngayon, pagkaraan po ng panahon, darating ang Panginoon, magkakaroon po na tinatawag na rapture, yung mga Kristiyano ay mawawala. Sasama ng Panginoon sa lapag, kanya, rapture yun. Pagkatapos ng ilang panahon, 7 years na tribulation sa lupa, yung matitira sa lupa ay magkakaroon matinding pag-uusig. At kung sino ang sasampalataya sa mga panahon na yun, maliligtas sila. At pagkatapos nang babalik muli yung Panginoon, bababasa sa lupa upang magtatag ng isang pisikal na kaharian sa Israel, sa Jerusalem. Itatayo nila muli yung templo at siya'y mag-ahari sa loob ng 1,000 taon. Yun po ang tinatawag lang aral ng premillennialist. Pagkatapos ng 1,000 years, yun po yung Judgment Day. So yung unang yung po makikita natin, pag doon sa rapture na sinasabi, mabubuhay na maguli yung mga tapat na mga Kristiyano. Yun ang first resurrection. Pagkaraan ng 1,000 years, yun ang Judgment Day, mabubuhay na maguli yung mga masamang tao at tulad ng Panginoon lahat ng mga tao. Yun ang premillennialist na aral. So yung makikita natin, yung panahon natin ngayon, Church Age, yun po ay plan bilang ng Diyos. Ito marami pong mali sa aral na ito kasi parang ang Diyos hindi siya marunong tumupad sa mga pangako niya. At lumilitaw na sa isisinungaling. Kapag ikaw ay nangako at hindi mo ginawa, ikaw ay magiging sinungaling, di ba? Pero alam po natin ang Panginoon sa Diyos. Hindi siya maaaring magsinungaling. Sapagkat yun ay magiging taliwas sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Tayo po mga tao, hindi tayo lubos sa katulad ng Diyos. Kawangis lang natin siya. So maaari tayo magsinungaling. Pero ang Diyos hindi siya maaaring magsinungaling. Ang ibig sabihin noon, kahit gusto niya magsinungaling, hindi siya maaaring magsinungaling. Sabi po natin, Titus chapter 1 verse 2. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito'y pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Kanya, so hindi nagsisinungaling. Kung ang Church Age po ay plan B. Lahat ng mga bagay na kaakibat ng plan B ay walang halaga. Kasi ang ating Panginoon, hindi siya hari ngayon. So dahil hindi siya hari, hindi niya taglayan kapangyarihan ng isang hari. Kasi kung wala siyang kapangyarihan, paano siya magliligtas? Ibig sabihin, yung iniutos niya sa kanyang mga apostol na ipangaral ng buong sanglibutan ay walang kwenta. Kasi hindi pa siya hari. Pasinin natin, sa Biblia, sa Matthew chapter 28, verse 18, ibinigay sa kanya lahat ng kapamahalaan sa langit sa baba ng lupa sapagkat siya isang hari na may kapangyarihan sa kanyang kaharian. Kung walang kaharian, di pa siya hari, ano ang kanyang kapangyarihan? Wala siyang kapangyarihan. So yung ebanghelyo ay yung ebanghelyo na walang kapangyarihan. So siya gospel of failure, di ba? So dito sigyan po natin, sa Matthew chapter 28, yun ay taliwa sa sinasabi nila. Sapagkat ang Panginoon, taglay niya ang buong kapamahalaan o otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa, kasi siya isang hari. Kaya binigay sa kanya lahat ng kapangyarihan, sapagkat siya isang hari. Kaya kung hindi siya hari, katulad sinasabi ng mga premillennialists, tumataliwas po sa sinabi sa Matthew chapter 28 verse 18. Basahin natin. So lumapit si Jesus at sinabi sa kanila,
ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Bakit? Sapagkat sa isang hari na may kaharian. Sa kanya ang lahat ng otoridad sa larangan ng kaligtasan. Kasi siya hari. Siya hari at tagapagligtas. Tingnan po yung sa Matthew chapter 1. Maribilang po natin. Doon po sa lahi ng Panginoon, sa kanyang Diyos, binanggit sa pinangulang binanggit ay si anak ni David at anak ni Abraham. Sayin natin. Ito ang aklat ng lahi ni Yesu Cristo, ang anak ni David at anak ni Abraham. Bakit anak ni David? Sapagkat siya isang hari. At si anak ni Abraham dahil siya ating tagapagligtas. So magkasama yung dalawa. Siya tagapagligtas sapagkat siya isang hari. Ngayon, sa Marcos 16:15-16, sinasabi ng Panginoon, punta muna tayo sa 18. Itong kanyang ebanghelyo sa katapusan ng panahon. So, paano yung pagdating niya bilang kung wala pang kaharian? Pero itong kanyang ebanghelyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan, ganyan. Ito yung nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Lumapit si Jesus na sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin niyong malagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo. At narito ay kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So walang puwang yun. Yung umakyat sa langit ng Panginoon, hanggang sa pagdating niya muli at ang katapusan ng panahon, ay humingiran lang kanyang ebanghelyo na nagliligtas. Ganun din po sa Marcos 16. Ganun din ang ating mababasa. Basahin po natin. At sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangalang ibanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit hindi sumasampalataya. Pero saan? So ito rin po ay walang puwang sa lahat ng mga nilalang. Sa Lucas chapter 24, o 44-49, sinasabi sa atin, ang sinasabing katuparan ng mga kasulatan. Eh sa mga premillennialists, hindi ito natupad. Pero sabi ng Panginoon, ito'y natupad. Basahin natin. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ay binuksan niya kailang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan na nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ng pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo mga saksi ng mga bagay na ito at tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Kanya. So ito ba yung ebanghelyo, wala nang siya makatsalangit hanggang sa katapusan ng panahon. So paano yung scheduling ng mga premillennialists, di ba? Sila may pong Paano yung pangalan ng ebanghelyo sa panahon na yung 7 years tribulation, etc. Ito'y sa buong panahon. Kanya. So, walang po yung sinasabi ng mga premillennialists. Makikita rin po natin. Kaya, bumalis. Kung hindi natupad ng Panginoon ang kanyang misyon, may katagang kaharian, nabigo siya. Nabigo siya na gawin niya, dapat niyang gawin. Bilang isang hari na sinabi ng Diyos na kanyang gagawin. Pero hindi totoo yun. Doon po sa Isaiah chapter 53, sinasabi dito, ang dahilan kung bakit po dumating ang Panginoon sa lupa. Siya magdadala ng ating mga kasalanan at tayo patatawarin sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang pagduro sa kanya. Ito pong buong kabanatang ito, medyo mahaba. Ito po yung sinasabing ang ating Panginoon ay isang lingkod na magduro sa kanya. The suffering servant. So napakahaba nito. Basahin na lang po natin yung mahalaga. Dito po sa una, sino man naniwala sa aming marinig at kanina nahayag ang bisig ng Panginoon sapagkat siya tumubo sa harapan niya gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya walang anyo o kagandahan man
na dapat nating pagmasdan siya. At walang kagandahan na maibigan natin sa Kanya. Siya hinamak at itanakwil ng mga tao, isang tao nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa sa pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya hinamak at hindi natin siya pinahalagaan. Tunay na Kanyang pinisan ng Kanyang mga karamdaman at hindi lang ating mga kalungkutan, gaya may ating itutuloy siya na yung pas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya binubog dahil sa ating mga kasamaan, ipinatong sa Kanyang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay, gumalik tayo. Ito yung nagawa ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi siya nabigo sa Kanyang gawain. So, ang makikita natin, by necessary interest, kung nagawa ng Panginoon, yung gawain niya pagliligtas, hindi siya nabigo. Nagawa rin niya yung Kanyang katungkulan na itatag ng Kanyang kaharian, di ba? Kung bakit siya nabigo sa isang bagay, hindi nabigo sa kabila. Kung nabigo siya. Pero hindi naman siya nabigo, di ba? Tingnan po na sa chapter 2. Sabay hari na ngayon. Basahin po na sa chapter 2. Kung titignan natin, siya po yung hari na ngayon. Dahil sinasabi rito, natupad yung ipinangako ni David, ng Diyos kay David, sa pangalawang Samuel, chapter 7. Basahin natin, mga talata. Siya na binigay sa tagdang papasya, pangunang kaalaman ng Diyos, ay niyang ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. So yung ginawa ng Panginoon ay plano ng Diyos. Yun ang nasa kanya, kaisipan na kanya. Tingnan niyo yung salita, yung sa binasa niya. Siya na binigay sa tagdang pasya, pangunang kaalaman ng Diyos, kanya. So ito isang plano ng Diyos bago pa nangyari. Ngunit siya muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mahirap ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya mapigilan nito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko sapagkat siya nasa aking kanang kamay upang wag akong matinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan ay manatiling may pag-asa. Sapagkat hindi mo hayaan ang kaluluwa sa Hades. Ni pahintulutan man ang iyong banal ay makita ng kabulukan, yung banal ng ating Panginoon. Ipinalam mo sa akin ang mga danang buhay, puspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Mga kapatid, may tiwala masasabi mo sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa mga araw na ito. Yamang siya isang propeta at nalalaman niya nangako ng Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga inapo ay lulok sa kanyang trono. So, ibig sabihin, si Kristo yung upo sa trono ng David. Nasa trono ng Diyos. Kung babalik tayo sa Old Testament, sa unang Samuel chapter 8, itinakwil ng Israel ang Diyos bilang hari sa kanila at gusto nila na magkaroon ng isang haring tao kanya. So, yung trono ni David ay siyang trono ng Diyos. Tuloy po natin. So, siya yung lumakulok kanya. Yaman nakita niya ito bago pa nangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, hindi ang kanyang mga katawan na nakita ng kabulukan. At ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Kaya tiyamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pao nakikita na ninyo. So yung nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa lumang kahulugan ng kanan ng Diyos, ang kanan ay kapangyarihan. So nakaupo siya sa kapangyarihan ng Diyos. So siya nakaupo sa trono ng Diyos. Sa kalaguyang panahon, siya ang isang merong kapangyarihan. Nasa kanya, nakaupo sa kanan ng Diyos kanya. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin nagsabi, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon. Pagka kinakausap natin mga Iglesia ni Cristo, ito'y katunayan na hindi lang isang Panginoon. Sa kanila, ang Panginoon ang Ama lang. Sino ang Panginoon ang kausap ng Panginoon? Dalawang Panginoon, di ba? Sabi niyo. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon. Kanya. So, mali ang araw nila. Maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Kaya dapat maalaman na may katiyakan ng buong bayan ni Israel na ginawa siya ng Diyos
na Panginoon ng Kristo, itong inyong Jesus na pinako sa krus. So ito po yung katuparan ng Panginoon Samuel, chapter 7. Sa 1 Corinthians chapter 15, baliktad yung tinuturo ng premillennialists na tinuturo ng Biblia. Yung mga premillennialists, hindi pa nakaupo ang Diyos ng Panginoon bilang hari. Uupo pa lang siya pagdating niyang muli. Pero dito sa unang Korinto, 15, hindi totoo yun. Pagdating ng Panginoon sa pangalawang pagkakataon, hindi na sa hari. Ibibigay niya kaharian sa kanyang Ama. So yun ang katapusan ng kanyang paghahari kanya. Basahin natin. 17. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, wala siyang kapangyarihan kung hindi siya nabuhay na maguli. Kayo man nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang, tayo maasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo pinakakawawa. Talaga naman. Kung ang pag-asa lang natin sa lupang ito, kawawa tayo Ang dami mga bagay na hindi mo pwedeng gawin. Isang limutan, gawin nila, gusto nila gawin. Tapos pareho lang ating kahinat na. Hindi kawawa tayo. Kung gano'n lang ating pag-asa, di ba, hanggang sa lupa lang, tayo pinakakawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siyang unang buwan ng mga namatay. Sapagkat yamang sa pamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, ayon si Adam, sa pamagitan din ng isang tao dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay ng ating Panginoon. Bubuhayin niya lahat ng mga patay. Sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namatay, physically, pinag-uusapan, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhay, physically rin. Magkakaroon ng resurrection. Subalit ang bawat isa ay sa kanyang panahon, si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay mga kay Kristo na kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas. Kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos ay lipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan sa kapangyarihan. Sapagkat siya kailangan maghari, tignan niyo, siya kailangan maghari hanggang na meron siya katapusan ng paghahari niya, di ba? Hanggang mailagay niya sa lahat ng kanyang mga kaaway sa ilan ng kanyang mga paa. At ang muling kaaway, nalilipulin, kamatayan. So, ibig sabihin, pag dumating na po yung pagkabuhay na maguli, ibibigay na ng Panginoon ang kaharian sa Diyos, sama. So, hindi na siya hari. Baliktad, di ba? So, paano ibibigay? Paano ibibigay ng Panginoon ang kaharian kung wala pa ito? So, meron na. So, ibibigay niya. Pagdating niya muli, magkano po pagkabuhay na maguli, ibibigay ng Panginoon ang kaharian sa Ama. So, yan ang katapusan ng kanyang paghahari. Sa John chapter 17 verse 4, paano natin sasabihin na siya nabigo? Kung siya nabigo, paano niya sasabihin ang mga bagay nito sa kanyang Ama? Hindi sabi siya, nabigo ako kanya. Hindi naman, sayin natin. Nilalahati kita sa lupa. Sa pagkatapos kong ng gawain, binigay mo sa akin kanya. Ang isa sa mga bagay na gagawin niya pagdating sa lupa ay magtatatag ng isang kaharian. Sabi ng Panginoon sa kanyang Ama, nilalahati kita sa lupa. Sa pagtatapos ko ng gawain, ibinigay mo sa akin kanya. Ngayon, noon siya nakapako sa krus kanya. It is finished. Paano niya sasabihin niya kung nabigo siya sa magtatag ng kanyang kaharian? Nung sabihin niya, it is finished, natapos ko ng aking gawain, yung ibig sabihin, no. Pero paano yung sasabihin niya kung hindi niya nakita ang kanyang kaharian? Di ba? The 19 verse 20, basahin po natin. So ito po ay nagpapakilala na talagang hindi tama yung premillennialist. Na matanggap ni Jesus ang suka, ito sinabi natin, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo, at siya namatay. Paano niya sasabihin kung hindi niya nagawa? Siya nagawa ng Panginoon dapat niyang gawin. Kaya sabi niya, tapos na, it is finished. Bilang pagtatapos, tingnan niya sa Galatia 4:1-5, merong takdang panahon. May takdang panahon na ibinigay ang Diyos sa kanyang plano. Ngayon, dumating ang takdang panahon, isinugo niya ang kanyang anak. Basahin natin. Bagamat, dapat memorize mo natin ito. Sa Galatia 4:1-5, basahin natin. Ganito ang ibig ko sabihin. Ang tagapagmana habang bata pa ay hindi nakakahigit
sa mga alipin. Bagamat siya'y may-ari ng lahat. Subalit siya'y nasa mga tagapangalaga at pangkatiwala hanggang sa panahon tinagda ng Ama niya. Gayon tayo nang tayo mga bata pa, tayo naalipin sa mga panimulang aral ng sanglibutan. Subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, ibig sabihin ang may plano ng Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang lalaki, at ipinanganak sila ng kautusan. So meron siyang takdang panahon. May sinugo ng Diyos ang kanyang Ama. Doon sa 17 verse 4, binasa natin kanina, natapos ng Panginoon ang kanyang gawain. Dito po sa Efeso chapter 1, ang kaligtasan ay naibigay ayon sa plano ng Diyos. Basahin po na sa Efeso chapter 1. So paano kung hindi niya naganap? Hindi walang kaligtasan. Basahin natin. Sa kanyang meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ay sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa na ipinalam niya sa atin ang iwaga ng kanyang kalooban ay sa mabuting layunin na kanyang itinagda kay Kristo bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ng lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa kalangitan at ang mga bagay na sa baba ng lupa. So, ito'y nakumpleto ng Panginoon. Naligtas niya yung mga Hudyo at gayon din ang mga Greek. So, Jude verse 3, sabi rito, ang ating pananampalataya o ang nilalaman ng ating pananampalataya ay binigay minsan at magpakailanman sa mga banal kanya. Ay, ang kasama ng ating pananampalataya ang kaharian ng Diyos. So, dito basahin na sa Jude chapter 1 verse 3. Mga minamahal, samantala ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan, natagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ng pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Hindi po ito yung personal nating pananampalataya. Hindi yung nilalaman ng ating paniniwala. Ito yung minsan at pagpakailaman ibinigay sa mga banal. At duminasa na sa Matthew 28 verse 18, lahat ng kapamahalaan o authority sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya'y nasa kanyang kakariyan. Sa Colosas, sabi niya, ang mga tao, pagdating sa relihiyon, nawawala kayo ng common sense. Bakit? Paano kayo lilipat sa isang bagay na wala? Basahin natin sa verse 13. Inilagtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So, nilipat ng mga taga-Colosas mula sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Paano siya lilipat doon? Wala yung kaharian. So, ito pong mga aral na ito na ginagawa ng mga tao, kung taga makikita natin mali. Mapapakita ng Biblia kung ang isang aral ay tama o mali. Sabihin, itong mga ito, nilakala ng tao, yung mga maling aral na nilakala ng tao yan. So, sa karunungan ng Diyos, alam niya yan na darating. Actually, ang lahat ng maling aral na narinig natin ngayon, hindi mga bagong aral yan. Ito yung mga aral tinuro ng ulang panahon at muli lang nilang tinuturo ngayon. Ang lahat ng maling aral, nagsimula na ng ulang panahon at inuulit lang sa panahon natin ngayon. So, ito pong ating pag-asa premillennialism. Lahat po ng mga denominasyon, maliban lang sa ilan, sila yung mga premillennialist. Ito po ay isang paniniwala na sa literal at physical na kaharian na itatatag ng Panginoon sa lupa. Hindi totoo yan. Pagdating ng Panginoon, hindi na siya tutungtong sa lupa. Siya nasa alapangap lang. Kung uling niya ang kanya mga alaga, dadalhin sa langit kanya. At yung hindi alaga, dadalhin sa impyerno. Yan ang tinuturo ng Biblia. Hindi na siya tutungtong dito. Ang mangyayari sa lupa, ito'y susunugin ng Diyos kasama ng mga bagay na nakikita natin. Masisira lahat yan. Ganyan. So, saan tayo titira sa lupa? Kung gigibayin ng Diyos. Yung mga saksi ni Jehovah, meron silang maliit na aklat. Sa maaaring mabuhay magpakilaman sa lupa kanya. Pulay-pulay yan eh. Alam po natin on the onset na mali yung turo na yan. Hindi tayo titira sa lupa magpakilaman. Napatunayan ng Diyos yun. Na hindi tayo maaaring
tumira sa lupa, magpakilanman. Nakita niya sa alaman ng Eden, nagkasala yung tao kanya. So, di na maaari na tayo titira pa sa isang physical na tirahan. Dadaling tayo sa langit. Doon sa Apocalypse, kung titignan niyo ito sa chapter 21, yung bakod ng templo kanya, yung bawat pintuan ng templo sa langit, may mga anghel na nagbabantay kanya. So, hindi na maaaring umasok doon si Satanas para tuksuin tayo. So, maaari tayong mabuhay sa katwiran, magpakilanman kayo. Unlike sa lupa, na dito may kapangyarihan pa rin si Satanas na panunukso sa atin. Pwede pa niya magapi ang mga Kristiyano o mga hindi Kristiyano. Pero sa langit, hindi na. Yun ang ating tirahan. In other words, nakita ng Diyos, hindi maaari ang tao sa isang physical na kalagayan ay magiging matuwid na hindi siya magkakasala kanya. So, dadalhin tayo sa langit na meron tayong spiritual na katawan, wala na tayong physical na katawan. So, ito po ating pag-aaral po sa umaga po ito.